afternoon. So ngayon magpe-perform naman tayo ng ating monthly inspection ng ating mga life-saving and GMDSS radio. So ito guys yung ating e-perb. So kung makikita nyo, dalawa yung ating e-perb. And ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ba tayo mag-test ng ating e-perb. So kung mapapansin nyo guys, meron tayong dalawang e-perb. So yung isang e-perb natin is Tron 60 EIS yung kanyang model. And then ito namang isa is Tron 40 BDR EIS. So kapag nag-test tayo mamaya, and makikita nyo dito sa ating EIS, may marireceive tayong EIS message. So yung ginagawa natin guys na monthly inspection ng ating e-perb is chine-check natin yung ating battery expiry date. I-double check natin yung expiry date ng ating battery and include din yung ating HRU. And then ang next kong ipapakita is kung paano ba tayo mag-perform ng test ng ating e-perb. Punta tayo dun sa ating AIS. So ito lang muna guys yung ating i-test, yung ating isang e-perb, and mamaya yung malaki naman nating e-perb ang ating iti-test, or yung Tron 40 BDR. So ang gagawin natin dito guys is isi-switch lang natin siya dito sa test mode about 5 seconds, and makikita nyo mamaya magbi-blink yung ilaw nitong test, and including itong ating strobe light. And makikita nyo rin dito sa ating EIS, may marireceive tayong EIS message na nanggaling dito sa ating e-perb. So bilang lang tayo guys. 1, 2, 3, 4, 5. And then yan, kung makita nyo, nagbi-blink na yung ating test. And yan, umilaw na rin yung ating strobe light. And kung narinig nyo, meron tayong na-receive na message dito sa ating AIS. So once na i-open natin yan guys, punta tayo ng menu, and then punta tayo ng message box. So yan guys, ngayon is August 29. So yung ating sender is 974011352. And then kung makikita nyo dito sa ating e-perb, so kung makikita nyo dito guys, yung EIS user ID natin is 974011352, and yung na-receive nating message dito sa EIS natin is 974011352. And then open natin. So yan, ito yung makikita natin. And then para ma-confirm nyo, ito naman yung ating ID. So FBFF yung last nya. So ito guys yung ating ID, FFBFF. So ganun guys mag-test ng ating Tron 60 EIS or yung ating e-perb. And mamaya papakita ko naman sa inyo yung ating isang e-perb o yung Tron 40 BDR kung paano ba siya i-test. So
So ito na guys yung ating Tron 40 BDR AIS or yung ating BDR APERB. So same procedure pa rin naman to guys. Ilalagay natin doon sa test. So magbi-blink yung light nitong test and including tong ating strobe light. So test na natin. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. And then kung makita nyo yan, umilaw na yung test. And umilaw na rin tong ating strobe light. And kung narinig nyo, may na-receive na ulit tayong message dito sa ating EIS. So yan guys yung piniperform natin monthly para ma-check natin yung ating APERB kung operational ba yung ating APERB. Check natin yung message. So yan, kung makikita nyo guys. So almost the same pa rin. And then mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba siya ibinabalik dun sa kanyang housing or dun sa kanyang lalagyan, yung ating Tron 40 BDR EIS. So nilalagyan siya guys ng silicone grease dun sa kanyang housing or dun sa baba para during emergency or in case of emergency is magre-release siya ng maayos dun sa ating dun sa housing ng ating APERB. So may additional lang ako ipapakita guys dito sa ating BDR. So kung makikita nyo, tinanggal natin yung yung ating APERB, yung connected dun sa ating BDR. So kung makikita nyo, meron tayo ditong alert. Yan yung ating float free BDR. So mamaya kapag naikabit na natin yung yung ating APERB dun sa kanyang housing is mawawala na yung ating alert dito sa BDR. So yan guys, balik na natin yung ating isang APERB. So medyo malakas yung hangin ngayon. And kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng sticker para madali nating ma-identify kung kailan ba yung expiration date ng ating HRU and battery. So ito naman guys yung lalagyan ng ating or yung housing ng ating Tron BDR APERB. So ito guys is meron siyang HRU, and kung makikita nyo yung HRU na yan, kapag na-reach na yung 4 to 6 meters, so magkakaroon siya ng pressure and ikakat niya yung block na to, and may spring siya dun sa loob na magpupush naman para ma-release yung ating APERB. So ito guys is nilalagyan natin ng grease silicone yung area na to. Yan yung nilalagyan natin ng silicone. So i-check natin yan monthly. And kung mapapansin nyo guys, nilagyan din natin siya ng sticker. Nandyan yung battery expiration date and HRU. So para madali natin siyang ma-monitor. So i-double check na lang natin yan every month. So lagyan na natin guys ng silicone para makabit na natin ulit yung ating APERB. So ito nga pala guys, yung ating APERB is dinadala natin to dun sa ating lifeboat in case of emergency. So may time na hindi natin siya madala dun sa ating lifeboat. So diyan naman yung ating
dyan naman papasok yung ating HRU. So siya yung magre-release ng ating e-perb para mag-load free yung ating e-perb. And ito guys, tapos na tayo mag-test ng ating isang e-perb and ibabalik na natin siya dun sa kanyang housing. So before natin siya ibalik, lalagyan natin siya ng grease silicone. So yan guys, so bago natin siya lagyan ng grease silicone, is linisan mo natin yung lalagyan natin. So ito guys yung maintenance ng ating e-perb. So chine-check natin to monthly. So yan, okay na. And then lagyan din natin dito. So yan guys, na ibalik na natin yung ating isang e-perb. And ito meron tayong hydrostatic release unit or yung ating HRU. So ito guys, once na ma-reach na yung 4 meters to 6 meters is magkakaroon siya ng pressure and ikakat niya to. And then once na makat na to, meron siyang spring sa loob and ipupush na yung ating e-perb para mag-load. So ito guys is dinadala natin dun sa ating lifeboat during emergency or like abandoning the vessel. So dinadala natin to sa ating lifeboat, yung ating dalawang e-perb. So may chance na hindi natin siya madala, so yung HRU na yung magre-release ng ating e-perb. So yan guys, nakabit na natin ulit yung ating Tron BDR e-perb. And tulad ng sinabi ko kanina, ito is dinadala natin dun sa ating lifeboat during emergency like abandoned ship. So dalawa yung ating e-perb, dinadala natin yon pareho dun sa ating lifeboat. Pero once na wala tayong chance na madala natin yung e-perb natin, so meron naman tayong HRU na magre-release dun sa ating e-perb. So ganun guys yung pagme-maintenance ng ating e-perb. So yan guys, nandito na tayo sa loob ng bridge. And kung mapapansin nyo, back to normal status na yung ating BDR. So kasi nakabit na natin yung ating BDR e-perb. So ganun lang guys mag-perform ng monthly maintenance ng ating e-perb on board. And I hope na may natutunan na naman kayo regarding sa pag-test and maintenance ng ating e-perb on board. So ito guys, yung mga video na ginagawa natin regarding sa mga pag-test ng ating mga life-saving and GMDSS radio on board is for only reference. So mas mabuti pa rin na basahin natin yung mga manuals natin on board para in case of emergency is prepared tayo sa mga dapat nating gawin on board. Thank you.